Okay, so halimbawa nag-leak yung airgun, tinago nyo or sinabit nyo, dinisplay nyo, tapos pagbalik nyo kinabukasan o after 2 days wala nang hangin. So, walang problema. Kagayan nyo ng hangin, tapos i-leak test nyo, hanapin nyo kung saan yung leak bago nyo kalasin para makita nyo agad. Kasi wala kayong clue. Pwede sa regulator, pwede dito sa mga fittings, o pwede dito sa valve. So, lagyan nyo muna ng hangin bago nyo kalasin kasi para hindi kayo madali nyo hanapin, kumbaga. Ngayon, kung nawawalan siya ng hangin, madali lang naman. Isang solusyon, kung wala kayong makita dito sa labas, lagyan nyo ng hangin, dikak nyo. Kasi kung naglilik yan, makikita nyo naman kung saan eh. Kung wala kayong makita dito, at meron kayo naririnig, kasan nyo yan, tubog nyo itong dulo sa tubig, bubulayan. Kasi naglilik yan, ibig sabihin sa valve. So, isang tip, kung wala kayong makita. Ngayon, so, kung, ayan, katulad nito may hangin, kung wala nang hangin, halimbawa nasa hunting kayo, kasama naman itong mga madali. Wala kayo namang gagamiting tools, yun lang panundot. Kasama to sa unit, itong fittings para sa unregulated, kakabit nyo dyan yan. Tanggalin nyo yung regulator kung hindi nyo ma-repair. Tanggalin nyo yung regulator na to, palit nyo to, and then, tanggalin nyo itong small plenum, kabit nyo ito dito, dahil ito, dito kayo magkakarga ng hangin. Ngayon, bago kayo magkarga ng hangin, gasan nyo muna. Kasi itong hammer, nakatukod sa valve. So, para magsara na mabilis yung valve, kailangan, kasi kung hand pump kayo, idikak nyo para lumapat yung valve. Yung spring niya hindi mapuwersa kasi pagka may konting tension kasi ito sa valve para mag-seal yung valve, kasan nyo lang. Ngayon pag nakita nyo na umangat yung pressure, tanggalin nyo na. Yun lang yung pagkakarga. So ito, baklasin na natin. Halimbawa, walang problema, gusto nyo lang maglinis or tignan. Alam ko pag walang problema hindi nyo naman gagalawin eh. Pero kung halimbawa may pressure, dito lang kayo magbi-bleed. Dito, kita nyo yung coupler na to, may cover yan. Yan, yung kargahan, may cover yan. So, dito kayo magbi-bleed or dito. Either way, parehas lang. Pero, dito ako magbi-bleed kasi medyo sensitive to kasi nga meron itong pinipress na acetal. Pagka nasobrahan ka na higpit, hindi siya magkakarga. So, alalay lang. Dito kasi mas madali kasi ano to, banded seal, konting pihit mo lang to, maglilig na dito to. So dito maganda mag-bleed talaga kaysa dito. So dito tayo magbi-bleed sa, pero kung may problema kayo, gusto niyo mag-bleed, dito kayo mag-bleed. Pero kung walang problema, dito kayo mag-bleed. Kung may problema, syempre wala nang hangin yan, dito kayo mag-bleed. So pihitin nyo lang yan, lang hanggang may marinig kayong sumingaw. Ayan, marinig kayong sumingaw, hintayin nyo lang hanggang bumaba. Kasi kung hand pump ang gamit nyo, hindi ka mabibleed kasi mahirap magbomba, papawisan ka, lalo pag may mga edad na tayo. Kung bata, walang problema. So hintayin natin hanggang mag-zero. So kung baguhan kayo, hintayin nyo hanggang mag-zero. Sanayin na ako. Palakasan ko yan kasi kabisado ko yung fittings ko, yung thread. Palakasan ko yan para mabilis. Tama pa. Pagka ma-hit na yung pressure, tulok nyo ito, ayan o. Sabihin, tumandaan doon sa valve. Hanggang mawala na. Bukas mo yung valve. Wala nang tunog, wala nang tunog. Ayan. So wala na, zero na. So huwag niyong kalimutan higpitan to. Yun, pag higpit nito,
balik nyo lang. Lalay lang. Pag guminto na, minto, malalay lang. Ipitin nyo ng konti. Konti lang. Tapos, pag kinargahan nyo, siyempre patakan nyo ng tubig o bula. Pag may leak pang konti, hapitin nyo lang konting-konti para malilig. Ngayon, so wala nang, ano ba, gising sa umaga, turuan ko na kayo paano mag-bleed. Nakita nyo, uy, walang pressure. Yun nga, sinasabi ko, kargahan nyo para makita nyo kung saan nag-leak. Ngayon, pag kinakargahan nyo, may butas dun yan, ayun o. Kita nyo yung butas. Yan ay breather nung sa spring ng regulator. Pag lumalabas dun yung hangin dito sa butas na to, ibig sabihin, may leak yung o-ring dito sa side na to o doon sa side na to. Pero sa side na to, sa side ng tank, dual o-ring yan. So, most likely, ang sira ay ang o-ring dito sa piston. So, paano magpalit nun? Ganito lang. So, kung hindi nyo pinihit to ng kung nabaklas nyo na at hindi nyo pinihit, pwede nyo nang hindi tanggalin tong rail. Pero ako tatanggalin ko para walang sagabal. Kasi sira na lang din, hindi nyo magagamit eh. Tatanggalin ko yung rail. Yan. Isang bolt. Tanggalin nyo ito. Tanggalin nyo ito. Okay. So, tabi nyo lang yan. So, tanggal na yung rail. So, naka-expose na lahat yan. So, sinasabi ko, pagka nasira yung regulator nyo, hindi nyo makabit, ligay nyo ito, ulitin ko, pang unreg, then palitan nyo ito para may kargahan. Okay? So, kasama yan. So, hindi nyo kailangan ng tools. Pihitin nyo itong tangke. Yan. So, pagkakabit, huwag masyadong hapitin kasi kayo din may hirapan. So, may o-ring yan. Pag gumistop na, stop na. So, pihitin nyo yung tangke. Tapag nyo yung tangke. Yung o-ring, tanggalin nyo. Slide nyo lang. Yung mga o-ring na to, kasama to doon sa kit na ano. So, ito yung setting ng regulator. Clockwise, bababa yung pressure. Counterclockwise, tataas yung pressure. So meron niyang guide. Lagyan natin ng guide para alam nyo na. Yun ang setting niya sa 1.8. So, lagyan natin ng, ayun, may dot na dito. May dot na. Dot. Tapos lagyan pa natin dito ng dot. Yan. So, magkatapat yun, 1.8. So, ang tapos ang thread dito ay almost 2 threads. Yan. So, magkatapat. Ganyan yung setting. Hindi kayo pwede magkamali. So, halimbawa, nag-leak to. So, dun sa kit na binibigay ko, ito. So, wala pa ibang o-ring dito. Ilalagay ko ibang o-ring. Meron itong Allen-key na 4mm. So, itong 4mm, ayan, kita nyo yung butas na to. Kita nyo yung butas na yan. May thread dyan. Lagyan nyo lang to. Kung hindi nyo mapihit to. Ayan, medyo matigas, di ba? Kung hindi nyo mapihit to, i-thread nyo lang yan. Then, pihitin nyo. Pihitin nyo paluwag. Ayan, pakita ko. Medyo matigas ng konti. Ayan. Huwag na. Tanggalin nyo. So, tanggalin yan. So, pihit. Okay. So, huwag nyo mawala itong stopper. Stopper yan ng piston. Ito. Stopper ng piston. Pagpapasok niyan, pasok na lang doon. So, yan. So huwag nyo gagalawin to. Ito muna tignan nyo. Kasi ay meron ditong ito mismo, meron yung dulo nito, may dalawang o-ring. Pero, dalawang o-ring yon, sigurado ko hindi dun maglilik. Dual o-ring kasi nilagay ko.
So dito sa piston yon. Kaya lumalabas dito sa butas na to. Kita niyo yung butas na yan. Diyan lumalabas yung hangin pag sira yung o-ring dito o o-ring dito. So ito ring 5mm, 4mm na bolt. Kita niyo yung piston, ayun yung piston. Parang gold, ayun yung brass. Kabit nyo lang to doon. Then bunutin nyo. Ay! Yan. Dahan kasi baka mawala yung, sabagay hindi naman lalabas yung mga spring dahil may o-ring dito. Yan. So focus. Ayan yung spring. Ang sira nung pag sumingaw doon sa butas, ang sira ay yung kulay black ng o-ring. So marami kong kit na sinama dito. Ayun, kulay black. Meron ding kulay green. So far sa ngayon kasi bumibigay kasi itong mga o-ring na to sa katagalan. Wala kasi akong makuhang available na polyurethane. Kaya pa na yung o-ring, kaya marami kong nilalagay. Polyurethane. Pero sa o-ring na temporary, tumatagal naman. Ayan. Black o-ring. Ayan. Ito lang ang papalitan nyo. Itong maliit na o-ring na to. Ayan. Sundutin nyo lang yan. Tapos syempre yung kakabit nyo, medyo maliit ang diameter. Pipilitin nyo siyang pumasok dito sa dulo. Hanggang pumunta doon. So itong piston na to, hindi pa ako nasiraan ito. Green o-ring. Ayun, meron kasama. Medyo pag tinanggal niya makita yung size, pero yun yung kasamang o-ring. So papalitan nyo din yun. So pag napalitan nyo na, linisin yung maigi kasi kinalas nyo na lang din. So linisin nyo yung pati yung piston. Kung may air compressor kayo, tulad ko, panginin nyo na. Linisin nyo. Huwag nyo nang galawin to kasi ganoon din naman. Kung gusto nyo galawin, palitan, ipalabas lang to. So may tanda naman tayo. Pakikita ko na rin sa inyo. Ayan, may tanda tayo. Tignan nyo sa tanda. Halos 2 thread. Tanggalin nyo lang. Ayan, 2 o-ring. Green. Kahit yung black pwede rin dito. So dual o-ring yan, kaya sabi ko sa inyo, maaaring masira pero matagalan yan. So linisin nyo maigi. Ipan nyo na lang. So kung babalik nyo, lagyan nyo ng oil, kahit anong oil, silicone oil, hydraulic oil, okay yan. Oil ng sasakyan, yung pang engine, basta oil. Lubricate lang naman yan para hindi siya magasgas, para matibay din pang para hindi siya magasgas, pumasok siya ng maayos. Ayan. Ibalik nyo. 2 thread, diba? 2 thread lang sa dot. Oh yeah, got it. Isa pa ba? Uy, mataas na yun. So dito lang. Ayan, almost 2 threads. 2 threads nakalabas. Tapat nyo doon. Yung setting na 1/8 natin. Ayan. Ito. Kung nilinis nyo na, pinalitan nyo na ng mga o-ring. Lagyan nyo din yan. Pati doon. Pati yung mga spring, lagyan nyo. No problem. Lagyan nyo ng oil, lubrication. Kamay ko, pero hindi naman duming makakapit na. So, yan, pag ganyan. Yan yung, kung tatagalin nyo ito yung spring, madali lang may arrangement, bago nyo tanggalin, tandaan nyo lang. So, pasok na lang ulit yan. Iya. Medyo tiga, gawin nyo lang, pumasok ng o-ring na maayos.
tal, hindi na para bago, papalitan ko natin yung o-ring. Papalitan ko na yung o-ring na yan. Pero yung maliit, hindi na muna. Maganda naman yan. Yung o-ring, kasi napwerso ko na. Kasi gumagalaw kasi ito eh. Maring kasi ito yung gumagalaw pag ginagamit. Nag-iinit to, so katagalan nag-expand. So ayan o, ito medyo malaki na siya. Nag-expand siya. So palitan natin to. Tabi nyo lang kasi magagamit nyo pa yan. So ito may isang o-ring. Sabi ko yung nag-expand ng o-ring. Nag-iinit, ayan, malaki na. Ayan. So ito yung o-ring. Kabit nyo lang. Lubrication. Expand na siya, mahirap siya ipasok. Pero pag andito na yan, pagka andito na yan, mag-expand siya, mas maganda kasi habang may expand, nagsisil siya. Ayan, maluwag lang, di ba? Hindi ipasok. So ayan. Kabit nyo lang yan. Ay. So tago nyo itong tools na to. So hindi nyo, ayan, tago nyo yung tools na yan. Kasama yan. Bolt lang naman yan, marami sa hardware niyan. 4mm. So balik nyo itong teka. So kung may problema yung regulator nyo, problema to, tanggalin nyo to, regulator na to, ipalit nyo to, palit nyo yan, single o-ring lang, yung o-ring lang sa dulo na yun, dito wala talagang o-ring yan kasi hindi pwede lagyan yan kasi may butas dito yan. So palit nyo yung tangke, then so unregulator na siya, unregulated. So tanggalin nyo to, itong isang plenum na to. Yan, yan, may susi yung kasama din itong susi. Tanggalin nyo yung isang plenum. Yan yung o-ring, kasama yung o-ring. Teka, hindi ko pa ito nalagyan. Tanggalin ko yung o-ring para masukatan ko. Yan yung o-ring, so kukuha tayo ng o-ring, papalitan natin. So ito yung o-ring, yan yun, expand na rin to. So pwede yung sa inyo, tago nyo lang. Ako tatapon ko na ito, magamit ko nito. So papalitan natin yung o-ring. Tapos may kasamang o-ring, dalawa. Kasi dalawa itong piston. Ito meron na to, bago to. Tapos dalawa na to, lagyan natin dito. Yun, so tinis, palit nyo to sa kargahan, tinanggal nyo yung dalawa, palit nyo to para meron kayong kargahan dito. So hindi ko na ikakabit, balik natin sa regulator, balik natin to, kabit nyo lang yung o-ring. Huwag kayong matakot sa pagbaklas-baklas. Yan. Pakita ko nga pala yung small plenum to. Ayan o, mahaba yan. Tapos hindi, yung butas dito sa loob hindi kasi laki nun, hindi ko makita sa loob yan, hindi lang makita. Kaya mini plenum yan, dalawa yan, pareha silang may butas. Compare nyo dito, ayan, yan lang ang butas, yan lang. So ito hanggang dun sa dulo. So minimum at least mga 4 point something cc. Medyo malaki na. So malaking bagay na rin. So hapitin nyo ng konti. Hapit. Yan. Then ito, grease. Konti. Huwag nyo kalimutan yung stopper. Ay, tanggalin natin ito. Pag unregulated, yan. Ito, gulos yung kamay ko, gamitin ito. Pihitin nyo lang ng kamay.
okay na yun. So, o-ring, ito. Nandun na. So, matagal masira yan kasi ano yan, ibalik nyo ito. Yan. Kung nakikita nyo medyo maskip yan, minsan kasi pag pinihit nyo ito na sobra, yung, ito wala pala itong o-ring, hindi bale. Never mind, ayan. So, ayan, kabit nyo. Lagay nyo isang o-ring. So, yung o-ring na to, wala pa yata doon. So, lagyan natin ng spare doon sa spare pad. Teka. O-ring. So, tanggalin natin. Luma na yan. So, meron ka din dalawa dito. So, lagyan mo lang yung o-ring dito. Yan. Madulas na yung kamay ko. May lubrication na yan. So, okay lang. Tingnan pa rin natin. Then, kabit yung tangke. Ito sinasabi ko, huwag nyo masyadong sikipan. Kung tama yung alignment nyo, nasa inyo na yan. Yan, pihitin nyo lang ng konti. Tapos pag uminto na, ayan, di, gumagalaw pa yan, di ba? Gumagalaw. Pag uminto na, hawakan nyo lang itong, hapitin nyo lang ng konti. Yan. So, box na yan. Okay na yan. Okay na yan. Ngayon, kung gumagamit ka ng hand pump, medyo mahirap kasi wala pa yung hand pump. So, ganun lang. Medyo mahirap kasi kailangan nakakasato. Tapos, bilisan nyo yung pag-pump dito. Yan. Kakabit yung hose, bilisan nyo yung pump. Kasi ako, gumagamit ako ng yun nga. Ito. Compressor. So, meron akong storage na tank. So, checkin nyo lang, connect nyo lang. So, huwag nyo kalimutan ikasa kasi para sumara yung valve. So, kargahan nyo lang. So, hindi ko muna kakargahan yung valve kasi may gagawin pa ako. Isilipin ko pa yung ano nito. Kakaiba kasi yung ano nito eh. Titignan ko kung makagawa ko ng spare yung valve. So, pause muna.